Ayan, dumako tayo dito. Pakinggan nyo to. Maganda ka to. Oh. Sista, di ba? Naaawa daw kay Digong. Diyos ko po naman. Ba't kayo sa halimaw maaawa? Oh, tama nga naman. Huwag kayo sa halimaw maawa. Ha? Mga luga, huwag kayo sa animal maawa sa mga demonyo. Di ba? Tama, huwag kayong maawa sa halimaw. Maawa kayo dun sa mga pinatay ng halimaw. Tama! Yun kasi hindi nila magets, naaawa sila sa halimaw. Hindi sila naaawa doon sa pinatay ng halimaw na demonyo na nuknukan di puta ni Gracia. Yung mga Kian de los Santos, nakita mo ba yung video nun? Hindi ko makalimutan yun eh, yung video na yun na hawak-hawak ng dalawang pulis, sinasakal, habang sumisigaw si Kian, pauwiin nyo na po ako, tatapusin ko pa yung homework ko. Yan. No? Imaginein mo yun, kapatid mo yun, anak mo yun, kaibigan mo yun, no? Makakalimutan mo ba yung moment na yun? Yan yung 30,000 na pinatay na walang due process. Oh, yan! Yan ang kaawaan nyo, yung mga pinatay. Hindi yung halimaw. Reselda ka pare, salamat. No? Tapos ngayon, sasabihin mo, ako ay for rehabilitation. Yung magulang kasi niyan, ni Kian, mga adik, dahil sira yung mga ngipin. Oh, tignan mo, sira yung mga ngipin. Adik si Bongo, tignan mo yung ngipin ni Bongo. Warak! Nila palagi, mga tapa lang yan, pinatay ang adik. Tignan mo yung ngipin niya, naglalagas. Si Bongo, tignan mo yung ngipin. Ha? Disalign, parang panga ni Baste. Ay, Mama Opelia, maraming salamat po. Ay, yung mga dahilan ng DDS talaga naman yung mga adik kasi yan. Kaya kailangan mamatay. Tignan mo yung mga ngipin, naglalagas. Paano si Bongo? Oh, paano to? Tignan nyo naman. Regal Shaker. No, pero mo ganun ang ebidensya mo para sabihin na yung tatay niya ay adik dahil pangit. Tama, Ma'am Tamura, parang COVID. Social distancing. Mga adik dahil sira yung mga ngipin. No, pero mo ganun ang ebidensya mo para sabihin na yung tatay niya ay adik dahil pangit at bungi-bungi. Tapos yung anak ang papatayin mo, di ba? Huwag kayong maawa diyan. Kung maaawa kayo, iyari kayo. Oh, di ba? Kung maawa kayo, yari kayo mga tanga. Oh, balikan natin si Percy Lapid.
Mag-iingat ka na, Presidente Bongbong Marcos. Mag-ingat ka na, Bongbong Marcos. Babala ni Percy Lapid. Oh. Sabi ko nga sa inyo, dadating yang oras, magugulat ka na lang. Yung pagmimiting ng PDP laban, sinasabi ni Digong nyo, suportahan ka raw. Baliktarin mo yun. Huwag ka maniniwala raw, walang totoong sinabi yun. Diba? Proven yan. Kailan nagsabi ng totoo si Duterte, sabihin nyo sa amin. Lahat ba ng ipinangako niya, may natupad? Wala, putek. Ano natupad? Ano natupad? Wala. Wala. Ibig sabihin, proven na yan. Sa pagsasabi ng baliktad, diyan ka mag-ingat. Baka mabiktima ka niyan. At dito, sa mga ipinwesto mo na namamangka sa dalawang ilog. Oh, yun na nga yung nangyayari kay BBM. Kita mo? Mga pinesto niya, sila Cardema, sila ano. Oh, kita mo? Namamangka sa dalawang ilog. Yan ang nararanasan ni BBM ngayon. Dahil masyado mabait si BBM eh. Akala niya nga unity eh. Kaya pinagbigyan niya yung mga Duterte allied. Oh, ngayon, mga tarantado pa rin. Hindi mo ba? Ang pinagsisilbihang Panginoon dalawa. Bukod sa'yo, mas importante yung isa dahil maraming naipon na yun. Marami ng padulasyon para maproteksyonan ang kanilang sarili. Kumukuha pa nga yung ng malaking pondo, di ba? Sa education. Oh, sino ba yung kumukuha ng malaking pondo sa education? Putik, no? Na-predict ni Percy Lapid, no? Na-predict? Na-predict niya, no? Na-predict niya, no? Ulitin natin yun, parang malaman yun, Malaman yun, Mas importante yung isa dahil maraming naipon na yun. Marami ng padulasyon para maproteksyonan ang kanilang sarili. Kumukuha pa nga yung ng malaking pondo, di ba? Sa education. Mga kaibigan, saan gagamitin yan? Matakot ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka mas masahol pa gawin sa iyo dyan kaysa sa tatay, sa Nako! Ayun na nga. Saan ginamit? Saan ginamit ang confidential funds? Sa EJK. Yung confidential funds ng DepEd na nawawala, saan gagamitin? Ang parang sinasabi ni Percy Lapid dito na para sa mga hitman. Alam ni Percy Lapid sabi niya dito, ang title nito kay Percy Lapid, mga nagbabayad ng hitman. education. Mga kaibigan, saan gagamitin yan? Matakot ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka mas masahol pa gawin sa iyo dyan kaysa sa tatay, sa nangyari sa tatay mo. Tingnan mo. Ito na yung uling-uli. Patay naman sa pamamaril ang veteranong broadcaster na si Percy Mabasa. Di ba? Yan nga. Totoo yan, paring Jigs. Si Percy Lapid din yung nag-expose dun sa 51 billion ni Pulong. Ano? Yan, suporta mo mga Duterte. Putik na yan. Walang ginawa kundi magpapatay lang ng Pilipino. Ginagamit yung pera ng gobyerno para patayin ang mga Pilipino. Sa makakita ng presidenteng ganon, mga abnormal. Diba? Makakuha ng presidenteng ganon, ginagamit ang pera ng taong bayan para patayin ang kapwa mo, Pilipino.
Hayop na yan. Tapos gusto ko pa wag people power para suportahan ang mga demonyo. Only in the Philippines, Joby. Kita mo ha. Kita mo, alatang-alata mo na. Tsaka isipin nyo ha. Paano yun? Sa kumuha ng pera yung reward money para dun sa confidential funds? Ay, reward money para dun sa EJK. Sa 30,000 na yun. Pero mo kung 30,000 na yun, times 10 nyo po. Oh, ilang billion na yun? Oh. 30,000 times 10,000 nyo, ilang billion po yan. Biro mo, nagbabayad ka ng tax, tapos yung tax na yon ang pagpapatay sa'yo. Ito medyo masakit to mga DDS ha. Ang tinitingnan yung Donald Trump ay iba na sinasabi. Kulang na lang pakyuhin niya si Digong. Oh, pakinggan nyo to. Oh. Location, and if you look at it, it's called the most prime piece of real estate from a military standpoint. So it's very important that we get along with the Philippines. It's very important to get along with the Philippines. And we really do. We have a very good relationship. very good relationship. I would actually say probably better than ever before. Ayan na. Oh. I would actually say probably better than ever before. We were having a lot of problems with the Philippines. The relationship with the past administration. Oh. Ayan, nakita-kita nyo ha. We have a problem in the Philippines. In the past administration was horrible. Ano ba ibig sabihin ng horrible? Ulitin natin, mga DDC. Ito yung sinasabi yung mahal ni Trump si Duterte, mga inutil na talipandas. Ha? Nasa wrong side of history kayo, nasa maling tenga kayo, mga luga. I would actually say probably better than ever before. We were having a lot of problems While we have having a lot of problems with the Philippines. The relationship with the past administration was horrible, to use a nice word. was horrible. Tika na ba yung horrible? Sabi ni Trump, I would say horrible. You know what happened? Many of you were there. You never got to land. The plane came close, but it didn't land. Masakit to ah. Tingnan natin yung subtitle kasi baka ibahin ng mga DDC eh. Ibahin natin, natin yung subtitle. Ayan ah. Tingnan nyo yung subtitle ah. Mga DDC, basahin nyo, ipa-convert nyo sa Merriam-Webster. O, ayan ah. Oh. Important that we get along with the Philippines, and we really do. We have a very good relationship. I would actually say probably better than ever before. We were having a lot of problems with the Philippines. The relationship with the past administration was horrible, to use a nice word. I would say horrible, putting it mildly. Sakit na. Ayan, DDC, malinaw yan ah. Hindi ko tinampered yan ah. Ayan ah. Hindi ko tinampered yan mga DDC ha. Baka sabihin nyo naman tinampered ko. Hindi ko tinampered yan ha. Medyo masakit yan. Parang tinira ka sa part.
At eto na nga, kapapasok lang na balita. Ayan na, military action na gagawin ni Duterte. Kakahiya to. Sabihin ko pa ba to? Eto na, nagpaplano siya, di ba, kausapin ng military? Nagsalita na agad ng military. Active and former members of the Philippine military reject the call of ex-President Rodrigo Duterte for the armed forces to intervene in the conflict. Narinig mo yun? Reject the call. Hindi lang miss call. Reject the call. Ang sakit nito, mga didisit. Ibig sabihin, tinabla agad. Sakit nito. Active and former members of the Philippine military reject the call of ex-President Rodrigo Duterte for the armed forces to intervene in the conflict between the President and the Vice President. Bianca Dava returns with this report. Armed forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. rejected calls of former President Rodrigo Duterte for the military to correct what Duterte described as the fractured governance of President Ferdinand Marcos Jr. Ipanawagan na mag-intervene ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa ating politika ngayon dito sa ating bayan. But hindi po natin trabaho yun. No? That is not our job. Patay! Barado ka kay Brownies. Barado ka kay Brownies. Di ba? Hindi nila trabaho yung gumiba ng gobyerno. Ang trabaho nila talaga, suportaan ng gobyerno. Ba't kailangan mo sirain ng gobyerno? Demonyo ka. Diba? Ang sumisira sa mga gobyerno, si Sara, si Digong, ang tawag doon, abnormal. Ang ayos-ayos ng gobyerno, sisirain mo, anong tawag doon? Abnormal! Dumako tayo sa tatay. Sabi mo, suportado mo si Marcos. After 2 days, sasabihin mo, adik si Marcos. Anong tawag doon? Abnormal! Doon naman tayo sa anak. Sabi mo, meron kang assassinator na papatay sa Pangulo, sa asawa niya at sa speaker. Ano tawag doon? Abnormal! Diba? Tapos, kinabukasan, may masmasang ka ng pagkatililing mo. Paano ko naman nasabi yun? Paano ko nasabi yun? Ano naman pakinabang ko kung patayin ko si Bongbong Marcos? Anong tawag doon? Abnormal! Hi friends and not friends and not friends. So ang trabaho natin is to protect the Republic of the Philippines. Oh, yan ang trabaho ng military, sabi ni Brownies. Di ba? To protect the government and to protect the Philippines. Yan ang trabaho nila eh. Anong trabaho ng Duterte? Protect ang China. Anong tawag doon? Abnormal!
Diba? Kapag nasa gobyerno ka, protect the country. Protect the people. Nasa konstitusyon yan eh. Diba? Anong ginawa ni Digong? Protect Betlog Xi Jinping! Anong sabi niya? Utang ina, kinausap ko si Jinping. Xi Jinping, may I drill to have an oil to my country? Don't try or you will suffer. Okay, okay. Maybe the Philippines will be a province of China. Ano yan? Ano ibig sabihin nun? Dinidilaan ang betlog ni Xi Jinping. Diba? Literal si Digong, dinidilaan niya yung itlog ni Xi Jinping. Diba? Sa isang itlog, pangalawang itlog, sabi ni Xi Jinping, Kongay Pachoy! Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy? Bobo ka! Ayan na, with sound effects pa yan. Tsapaeng. Para sa mga DD shit, para malaman nyo kung gaano kagrabe ang pagdila. Diba? Tapos, pupunta ka ngayon sa AFP na inutumo ng matagal na panahon, pati mga pulis inutumo para maging kriminal sila, para suportahan yung China. Tapos parang siga na pupuntahan ko yung AFP, kakausapin ko. Abnormal! Diba? Eh, yung itlog yata ni Xi Jinping, hindi mo na, kahit hindi mo na sausaw daw sa parang siomay, kahit wala ng chili sauce at toyo't kalamansi, rekta sa source. Diba? Kaya nga sinasabi natin, si Digong, pag naisulat yan sa history, ang mga lalagay dyan, kauna-una ang presidente, dumila sa betlog ni Xi Jinping. Kongay Pachoy! Protect its people, defend our territory, and defend our sovereignty. Oh, kita mo, nandun ka ba, Digong? Nagawa mo ba yon? Protect our territory, protect our sovereignty. Nagawa mo ba yon? Ano sabi mo pag sabi mo kay Xi Jinping, umatras ka na, mainit ulo eh. Oh. Diba? Diba may video siya? Umatras na daw siya kasi mainit ulo ni Xi Jinping. Anong ginawa niya? Dinilaan nyo na lang yung betlog! Sovereign rights. The AFP chief said such calls for military action will only lead to chaos, which will only benefit countries that want to encroach Philippine territory. Kita mo? Gusto kasi ni Digong magkagulo-kagulo tayo. 'Di ba?
hindi niya alam, advance utak ni BBM. Nakakalat na ang Amerika dito. Yun ang hindi niya alam. Advance utak ni BBM. Pinakalat niya na talaga ang alyansa Amerikano. Kasi nga, kung sakaling magkagulo, dinidilaan niya yung betlog ni Xi Jinping. Alam na alam ni BBM na ganito sila. Ikaw ba naman, dilaan mo yung betlog eh. Hindi kapag hindi ipangalan yung eskwelahan. Diba? Diba? Putik, dinilaan mo yung betlog. Alam ka naman hindi pangalan sa yung eskwelahan sa nanay mo. According to the Sergeant Major of the AFP, experience has shown that ordinary soldiers suffer the most when joining actions against the government. Mga professional na yung ating mga kasandaluhan. Marami ng mga experience na nangyari na at the end of the day, ang mas kawawa yung sundalo, yung mga pamilya ng mga sundalo na nagagamit ng mga personalidad na may pansariling adhikain. Ginagawa lang namin yan ang sinasabi natin, pansariling interes. Pansariling adhikain. Wala pong dulot ang himagsikan. Maghimagsik tayo sa West Philippine Sea. Huwag tayong maghimagsik sa kapwa Pilipino at sariling gobyerno. Dahil may mga taong luga, may mga taong demonyo na talagang literal na pinanganak ng mga demonyo ang makikinabang lang dito. At pag sila ang nakinabang, sino na naman kawawa? Tayo na naman ang kawawa. Lintik-lintik na naman ang korupsyon. Yung 8 trilyon na inambag nila, baka maging triple. Maawa naman kayo sa bansa natin. Magpapagamit kayo sa mga demonyo uli. Anong klase naman kayo? Pag yan, bumalik yung mga yan, ilang pa uli ang mamamatay? Oh. Ang tanging gusto ni Digong, patayin lang adik. Pero nilalaplap niya yung fuser. Oh. Sino ba nakinabang? Mga Chinese, Michael Yang, Alan Lim. Sila nakinabang dito. Pag alis, nakabili pa ng property sa Dubai. Oh. Sinubukan ba nilang abulin? Hindi. Oh. Pero dun sa Marcos, kay Marcos, habol sila ng habol. Pero dito kay Digong, hindi nyo nagawang habulin. Pero mo tanga lang yun. Documented, 250,000 lang ang kapital ng Parmali. Tinawagan si Duque para ilipat sa Parmali. Ano yun? Kaya yung mga sumusuportang vlogger Pilipino sa China, dito sa ginawa ni Digong, mamatay na kayong lahat. At hindi lang kayo, kung sumusuporta sa China, hindi lang kayo mamatay. Pati lahat na susunod, mamatay na kayong lahat kung taksil kayo sa bayan. Tapos babaligtarin nyo si BBM ang taksil sa bayan? Si BBM ang taksil sa bayan? Putik sa makakita ngayon na presidente. Tumatayo para sa sariling soberanya. Saan man siya abutin, saan man lugar na bansa, popular o hindi ka popular na bansa, tatayuan ko ang soberanya ng Pilipinas, anuman ang dialektong gagamitin mo, anuman nasyonalidad mo, hindi ko ibibigay ang soberanya ng Pilipinas. Saan makakita ng ganung presidente? Tapos gusto nyo bumalik tayo sa malademonyong presidente uli? Kung di ba naman abnormal ka? Focus kung ano yung trabaho na ibinigay ng Armed Forces of the Philippines.
Although he respects the political inclination of each and every soldier, Bronner reminded troops of their vow to defend the Constitution and to protect the country and its people. AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida, for his part, said there are currently no grumblings in the military. He said this during the hearing of the Commission on Appointments Committee on National Defense on the ad interim appointment of 22 generals, flag officers, and a senior officer of the AFP. Meron bang mga grumbling sa military ngayon because of the recent events? 100% none, sir. Former military officials also made their voices heard. Staunch Duterte critic former Senator Antonio Trillanes says Duterte is clearly inciting sedition. While acknowledging some Duterte sympathizers remain in the armed forces, Trillanes, a former naval officer, believes they lack the numbers to stage a coup. Ang kausa namin, the cause, malalim. No? It's about corruption in government, state-sponsored terrorism at the time na ginagawa nila against the civilians. Ito kasi, yung kausa nila ngayon is personal. Kaya nga yung may personal sympathies kay Duterte, sige, ando doon na yun, given yun. No? Marami siyang nabolay, nabudol ng mga officers. But is it enough for you to throw away everything, your freedom, your career, for this guy? No? It may not be enough. Tapos next doon is yung organization. Kailangan organisado kayo, di ba? Pagkilos niyan. May mga phases yan, and I think hindi sila nakalagpas dun sa socialization and recruitment phase. So they're still there. They've been trying the past year, pero nobody's biting. Retired General and former Drug Enforcement Agency Chief Santiago, for his part, calls Duterte's statement a deliberate attempt to sow chaos in the nation. Kung makikigulo ang military, patay tayo. Sigurado ba tayong ang military pag nag-take over, we can run the government better? Wala tayong assurance noon Alam mo? Kasi pag nag-take over ang military, sa sinasabi ni Digong, na ang dami daw lapses ng government ngayon. Putik. Wala namang gobyerno perfecto, may lapses talaga eh. 'Di ba? Bago mo sitahin 'yon, sana naman lang maganda yung record mo. Maganda yung naging governance mo. Putik, ikaw ang pinakamalala sa lahat ng governance eh. Diba? Sa lahat po ng naranasan natin ng gobyerno, mula sa mga lolo't lola natin, pababa sa atin, hanggang sa mga anak natin. Putik, ngayon lang tayo nito. Nagkaroon ng ganitong government. Ginawa ni Duterte. Pagtapos niyang utusan ng pumatay ang mga pulis, i-deny. Admit na gusto siya daw ang sisihin, ayaw naman magpakulong. Tsaka mga didisit na luga, bago nyo sabihin na si Duterte ang magaling, parang nyo mapagtatanggol sa amin yung pogo. Parang nyo mapagtatanggol sa amin yun. Kasi tayo may mga reliyon tayo eh. May mga reliyon tayo eh. 'Di ba? May mga reliyon tayo. And commonly Kristiyano. Hindi pwede sa atin 'yun eh. Pero si Duterte pinasok yung pagsusugal sa atin. At ang masaklap doon, hindi naman natin sugal sa ibang bansa. Pero mo, hindi niya lang ginawang sindikato tayo, pati utakan natin sindikato, nasanay tayo sa mura, nasanay tayo maging bastos, nasanay tayong maging normal ang lahat, dapat yung pogo nandito, normal lang yan. Nasanay tayo sa lahat ng ganon. Binudol tayo ng ganon na lahat ng illegal dahil sa kanya, okay lang, normal. Pumatay, normal. Kahit addict lang, patayin mo, walang usapang rehab, patay, normal. Walang human rights, walang Bill of Rights. Tapos ngayon, pag kayo ang inaasunto na, saksakan ng rights. Masyadong malaking gamble. Maganda tayo eleksyon. Wala kayong magagawa sa military. Kasi sinabing constitutional mandate, at susundan yan is the commander-in-chief. Kung gusto mo sundan ka, mag-presidente ka ulit.
The National Bureau of Investigation is looking into the former president's statements. The agency's chief, Jaime Santiago, reveals the bureau is now verifying if that statement from the former chief executive is authentic and not computer-generated. Pinag-aaralan pa po namin yan. Pinag-aaralan namin maigi. Nagte-take action na kung authentic yung kanyang video clip na yon, yung pahayag niya na yon. Ginagawa na po namin ng nararapat na hakbang. Bianca Dava, ABS-CBN News. O yan, o. Yung magtatangka kang kausapin ng AFP para gibain ng gobyerno, wala ka daw maaasahan, digong. Kaya ang payo namin sa iyo, bumili ka lang ng recyclable diaper. Okay? Kasi pag bumalik ka ng recyclable diaper, hindi mo mabawasan yung bilyong pera mo. Makakatipid ka pa. Wala nang maniniwala dito sa demonyong presidente na to. Mga luga na lang talaga ang utak, mga malabnaw. Sa makita, wala na kaya tag 10% yung mga DDS, ang yabang pa sa EDSA. Kesyo dudumugin daw, dinumog ng mga tae. Wala na nga kayong 10% yata, ang angas-angas nyo pa. Tama, washable diaper. Bumili ka, digong, ng washable, recyclable diaper para makatipid ka pa. Diba? Ang kapal kasi ng mukha eh. Hindi niya maiisip na wala lang may gusto sa kanya eh. Hindi. Magkita-kita tayo mamaya sa kabilang channel naman. Ang hirap ng ganito, dami ng channel ah. Yeah! Bayaw! Ilan na ba yung like natin? Yan. Salamat sa mga nag-like ha. Pingirin ng like ha. Maraming salamat. Dennis Grande, Mids Lopez, Cesar Maltizo, Sweet Sense, 40OG, Mami Irene, Daddy Armin, Meg Geronimo, maraming salamat po sa inyo. And sa mga umabol, thank you. Sino pa yung mga umabol dyan? Abraham Coliado. Sabi, ang maganda dyan, ipagpatuloy ng Quadcom ang investigasyon nila, sabi ni Randy Grospe, sa confidential fund ni Sara, para kung matibay na lang ebidensya, pwede na sampahan ng kasong plunder. Yun nga, tama yan, tama. Tita Wimi, hello! Sharon Trasadas, Jenny DXB. Aray Elvira, Grandmama, Ma'am Opelia, Paring Romy, Rona, Romansa, De Sarsa. Hype naman yun. Ang ano naman nun? Romansa na, may Sarsa pa. Rick Mir, Maring Susi, Amelia Tungol. Hoy, kapatid mo ba yan si Sara Lingko? Hoy, Sara Lingko ha. Buong pamilya yun, nakasubscribe na dito. Salamat ha. Junjun Mateo, Green Day. Hoy, salamat ha, buong kamag-anak nyo, pinapasubscribe nyo dito ha. Maraming salamat ha, mabuhay kayong lahat. Thank you. Natutuwa siya sa'yo, hoy, thank you ha.
Frank Marcial, Roel San Pedro, Junjun Mateo. Comment na yung mga hindi pa na. Sinita ako. Kanina pa kita nabate. Binati kita uli ha. Kasi nga, chismosa ka eh. Nasa yes. Number 1 ka sa amin. Uy, thank you. I'm flattered. Tess Barangco. Yolanda Yanson. Sharon Alvarez. Marepe Palisok. Francisco Dalimot. Grabe oh. Ano daw, ang dami daw nakikinig sa ibang, sa mga ibang bansa. Salamat sa inyo ha. Thank you ha. Ginagawa niyo akong pampalipas oras. Maraming salamat po, mahal na mahal ko kayo. Mona Lisa Arevalo. Bulaklak Kabiling. Teresa Almejas. Jocelyn Jimenez. Tamski, good luck sa'yo pag supportable mo sa ating PBBM. Hermina Kamayama. Siyempre naman po, Mami Presi, Farah. Ayun pa rin, yung mga matatanda, nakikita ko pa rin dito. Lydia Narcid, Batanggenyang Ilaw, Tommy One Squad Forever. Mary Jane Salfanelo, Jason sa Filter. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.